Mga pinakamalakas na armas, o military weapons, ng puwersang militar ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Marami ng bansa ang patuloy na pinapalakas, ang kanilang depensa at opensa, gamit ang mga armas pang-militar. Isa na sa pinakamalaking pinag-i-investan, ng mga military forces, ay ang kanilang mga sinasakyan. Maliban sa mga stereotypical tank, bumibili rin ng malalakas na sasakyang pangdagat, at panghimpapawid ang mga military forces, upang mas mapadali ang transportasyon, at maging mas epektibo, ang kanilang forces. Ilan sa mga factors na kailangan nila i-consider, sa pag-invest ng mga military weapon, ay ang functionality, at motions nito. Dahil mas advanced na ang mga teknolohiya ngayon, mas progressive na, ang mga military weapon. Kaya nandito ang mga pinakamalakas na armas pandigma, o military weapons, ng Pilipinas. Number 10, TC-90 Patrol Aircraft. Ang TC-90 ay isang Beechcraft King, air twin-engine turboprop aircraft, na ginagamit ng Philippine Navy, para sa maritime patrol. Ang patrol aircraft na ito, ay ginawa ng kilalang kumpanya sa bansang Japan, na Mitsubishi Heavy Industries. Mayroon itong range na umaabot, sa higit 1,000 nautical miles, may cruising speed na 226 knots, at may capacity na 8 passengers, kasama na ang piloto. Ginagamit ang TC-90 patrol aircraft, para sa maritime surveillance, upang tulungan ang Philippine Navy, na mas pahusayin ang mga kakayahan nito, sa maritime surveillance, para protektahan ang mga teritoryong karagatan, ng ating bansa, partikular na, sa West Philippine Sea. Bukod pa dyan, malaki rin ang gamit at tulong ng TC-90 patrol aircraft, para sa intelligence, surveillance, and reconnaissance, humanitarian assistance and disaster relief, limited transport, maritime air surveillance, at iba pa. Mayroon din itong high-definition radar, at mga surveillance camera, na nagbibigay ng malawak na sakop, sa karagatan. Ayon sa mga report, ang bawat isa nito ay nagkakahalaga, ng humigit kumulang 200 million pesos, hanggang 300 million pesos. Number 9, Multi-Purpose Attack Craft Mk3. Ang Multi-Purpose Assault Craft, ay isang uri ng fast attack assault craft na binuo, para sa Philippine Navy, na magsagawa ng mga operasyon sa pagtatanggol, sa ating mga teritoryo. Ito ay ginawa ng Propmec Corporation sa Pilipinas, sa tulong ng bansang Israel, para sa missile system nito. Orihinal na idinisenyo ito, upang maghatid ng mga tropa, sa mabilis na paraan, upang makapunta agad sa mga dalampasigan, o sa mga baybayin. Ginagamit ang MPAC Mk3, upang magsagawa ng mga operasyon, sa pagtatanggol sa teritoryo, kabilang ang anti-surface, anti-air warfare, search and rescue, interdiction, at rapid response operations, sa mga coastal area, ng ating bansa. Ang mga tauhang in charge dito, ay bihasa sa mga coastal defense, at amphibious assault operations. Mayroon din itong mounted machine guns, at remote control weapon systems, na nagpapabilis ng reaksyon sa mga emergency response, at combat patrol sa dagat. Ayon sa mga report, ang bawat isa nito ay nagkakahalaga, ng humigit kumulang, 270 million pesos. Number 8, Elbit Systems Atmos 2000, Self-Propelled Howitzer. Ang Autonomous Truck-Mounted Howitzer System, ay isang 155mm, 52 caliber self-propelled gun system, na ginawa ng Israeli military manufacturer, na Soltam Systems. Ito ay kaya mag-long range, fast-moving, truck-mounted na may high firepower and mobility, rapid deployment, short response time at operable, in all-terrain areas. Ito rin ay mayroong mobile artillery system, na kayang mag-target ng malalayong lokasyon, at idinisenyo upang magbigay, ng heavy and high firepower support, para sa iba't ibang mga misyon. Ito rin ay may automated system, na nagpapabilis sa pag-load, at pag-fire ng artillery rounds, na nagbibigay daan sa mas mabisang paggalaw, at pag-deploy ng mabilis, sa battlefield. Ayon sa mga report, ang bawat unit nito ay nagkakahalaga, ng humigit kumulang 80 million pesos, hanggang 100 million pesos. Number 7, FA-50PH Fighting Eagle. Ito ay isang supersonic advanced jet trainers, and light combat aircraft, na ginawa,
ng Korea Aerospace Industries. Pinamumunuan ito ng Tactical Operations Command ng Philippine Air Force, at ang mga sanay na piloto at ground support teams ang nag-ooperate sa bawat Fighting Eagle jet para sa air defense operations. Ang FA-50PH Fighting Eagle ay isang light combat aircraft na ginagamit ng Philippine Air Force para sa iba't ibang layunin, kabilang ang training, large-scale missions, defensive and offensive counter-air, at air interdiction, na maaaring gamitin upang sirain ang air defense ng kaaway. Bukod pa dyan, ang mga Fighting Eagle ay isang maituturing na multi-role fighter jet na ginagamit sa air defense, reconnaissance, at air-to-ground operations. Ang FA-50 ay may top speed na 1,150 miles per hour, armado ng isang 3-barrel gun, air-to-air at air-to-ground missiles, at guided precision bomb. Mayroon din itong advanced radar, flight control systems, kasama ang digital fly-by-wire, active stick, at electrical emergency power unit. May cockpit din ito para sa onboard oxygen generation systems, night vision imaging system, na gumagana sa araw man o gabi, AVANEX, at tactical data link, para sa ligtas, at interception-free communications. Ayon sa mga report, ang bawat jets nito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.6 billion pesos hanggang 1.8 billion pesos. Number 6. Hermes 900 Drone. Ang Elbit Systems Hermes 900 Kochov ay isang medium-size, multi-payload, medium-altitude long-endurance unmanned aerial vehicle na idinisenyo para sa mga tactical mission. Ang Air Intelligence and Security Wing ng Philippine Air Force ang nag-ooperate nito sa pangunguna ng mga drone operators at intelligence analyst. Ito ay may endurance na higit sa 30 hours at maaaring lumipad sa maximum altitude na 30,000 feet na may pangunahing misyon para sa reconnaissance, surveillance, at communications relay. May mga high-definition camera din ito at infrared sensors na nagbibigay ng malinaw na impormasyon sa ground troops kahit sa gabi. Ang multi-mission aircraft na ito ay maaaring gamitin para sa iba't ibang layunin, kabilang ang maritime operations, para sa coastal protection, environmental monitoring, search and rescue, at anti-piracy operations. Maaari din itong gamitin upang bantayan at kontrolin ang mga economic exclusion zone ng ating bansa, at protektahan ang mahahalagang asset, katulad ng mga oil rig. Bukod pa dyan, ay ginagamit din ito para sa civilian applications, military missions, homeland security, para sa ating mga border protection, at law enforcement. Ayon sa mga report, ang bawat drone system nito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 800 million pesos. Number 5. Spike-R at Spike-NLAWS missiles. Ang powerful weapons na Spike-R at Spike-NLAWS missiles ay isang Israeli fire-and-forget anti-tank guided missile at anti-personnel missile na may tandem charge na high-explosive anti-tank warhead. Available ito para sa man-portable, vehicle-launched, helicopter-launched, at maritime variants. Ang dalawang missiles na ito ay parehong binuo ng Rafael Advanced Defense Systems, na bahagi ng Spike family ng precision-guided missiles. Nasa ilalim ng Army Artillery Regiment ng Philippine Army ang mga Spike missile system na ito, at pinamamahalaan ng mga ground troops na sinanay at may kakayahan sa pag-target sa mga malalayong banta o mga kalaban na nasa malayong distansya. Ang Spike-R at Spike-NLAWS missiles ay precision-guided missiles na maaaring gamitin para sa iba't ibang layunin, kabilang ang anti-tank, anti-ship, at anti-structure warfare, upang sirain ang mga target mula sa malayo, kabilang ang mga tangke, barko, at mga istruktura. Bukod pa dyan, ay ginagamit din ito sa battlefield reconnaissance, real-time tactical intelligence, mission abort, at naval warfare. Ito ay mayroong advanced na guidance system na kayang ma-lock ang target kahit hindi konektado sa line of sight. Ito ay equipped ng mga sensor at optics na tumutulong sa pagtama ng target mula sa malayong lugar. Ayon sa mga report, ang bawat missile system nito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 10 million pesos hanggang 12 million pesos. Number 4. BRP Jose Rizal 150 Frigate. Ang BRP Jose Rizal ay isang light frigate
multi-role guided missile frigate, at lead ship ng Philippine Navy. Ginawa ito ng Hyundai Heavy Industries, ng bansang South Korea. Ang warship na ito ay pinamumunuan ng Philippine Fleet, sa ilalim ng Naval Operating Forces. Ito ay isang primary warship ng ating bansa, na maaaring gamitin o magsagawa ng iba't ibang mga operasyon, kabilang ang coastal patrol, anti-submarine at anti-air warfare, para sa epektibong depensa, sa pangangalaga ng ating mga teritoryo, sa karagatan. Isa ito sa pinakamodernong frigate ng ating bansa, na ginagamit para sa pagpatrolya, at proteksyon sa mga teritoryo ng Pilipinas, lalo na sa mga tensyonadong lugar o karagatan, katulad ng West Philippine Sea. Bukod pa dyan, ang primary warship na ito ay ginagamit din, para sa electronic warfare, protecting maritime routes, defensive purposes, at boosting territorial defense. May kakayahan itong magsagawa ng mga air defense, surface warfare, at anti-submarine warfare, laban sa iba't ibang uri ng banta. Mayroon din itong advanced sensors, radars at sonar system, na kayang makita ang mga target o banta, mula sa malalayong distansya. Kasama dito ang surface-to-air missiles, para sa air threats, anti-ship missiles, para sa mga barko at torpedo, laban sa mga submarines. Ayon sa mga report, ang bawat frigate ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 8 billion pesos hanggang 10 billion pesos. Number 3, M113 Armored Personnel Carrier. Ang M113 ay isang fully tracked armored personnel carrier na ginawa ng FMC Corporation sa United States of America. Ang armored personnel carrier ay isang uri ng light armored military vehicle na idinisenyo at ginagamit ng Army Mechanized Infantry Units para sa air deployable troop transport vehicle at ligtas na transportasyon ng mga sundalo sa battlefront. Ang layunin at gamit ng M113 ay para sa increased mobility, provide armored protection, airdrop at amphibious na maaaring gamitin sa iba't ibang sitwasyon ng labanan, kabilang ang mga amphibious operation. Ito ay ginawa na may ballistic protection, upang magbigay proteksyon sa mga sundalo, mula sa iba't ibang mga baril. Kaya rin ito maglakbay sa mga highway, off-roads, at cross-country. Equipped din ito ng machine guns, at grenade launchers, para sa close combat at proteksyon, laban sa direct fire. Ayon sa mga report, ang bawat unit nito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 25 million pesos hanggang 35 million pesos. Number 2, Philippine Army K9 Corps. Ang Philippine Army K9 Battalion ay isang unit ng military working dogs na sumusuporta sa Philippine Army security at tactical operations. Ginagamit din sila sa mga search and rescue para makatulong sa paghahanap ng mga biktima ng pagguho ng lupa at baha. Ang mga K9 ay ginagamit din sa tracking upang mabilis malocate ang mga rebeldeng komunista. Bukod pa dyan, bihasa at malaki rin ang tulong nila pagdating sa scout dogs at explosive detection upang ma-detect ang mga explosive devices at mga illegal transaction. Ang mga specialized dogs na ito ay mayroong matinding sensitivity ng amoy sa explosives at illegal drugs, at siyang itinuturing na epektibong paraan para sa seguridad at kaligtasan. Ayon sa mga report, umaabot sa humigit kumulang 500,000 pesos hanggang 1 million pesos ang inilalaan para sa training at maintenance ng bawat military dogs. Number 1, AW159 Wildcat Helicopter. Ang AW159 Wildcat Helicopter ay isang pinahusay na bersyon ng Westland Super Lynx military helicopter na idinisenyo para magsilbi sa battlefield utility, search and rescue, at anti-surface warfare roles. Ginawa ito ng British-Italian helicopter manufacturer Agusta Westland, at kalaunan ay ibinebenta ng Italian Aerospace Company na Leonardo. Ang Agusta Westland 159 Wildcat ay isang multi-role military helicopter na nagsisilbi sa iba't ibang layunin, kabilang ang anti-submarine warfare, kung saan kaya nito ma-detect, identify at neutralize ang mga submarine. Nilagyan din ito ng anti-surface warfare upang magsagawa ng mga anti-surface warfare operation. Bukod pa dyan, ay ginagamit din ito para sa logistics support, search and rescue, maritime interdiction, intelligence, surveillance,
target acquisition, at reconnaissance. Hindi lang ito basta ordinaryong helicopter, kundi isang versatile military helicopter, na advance ng mga latest technology, katulad ng sonar, radar, at mga weapon system. Nilagyan din ito ng mga torpedo, para sa submarines at missiles, para sa surface combat. Ayon sa mga report, ang bawat helicopter ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.4 billion pesos hanggang 1.6 billion pesos. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ilan lamang ito sa mga pinakamalakas na armas ng ating puwersang militar. Ikaw, sa tingin mo, dapat nga bang mag-invest ng mga malalakas na armas ang ating bansa para sa ating seguridad? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo para malaman din namin. See you on our next videos.